Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler. And for today's video, napaka-raw lang ng vlog na ito, sit-down vlog. I-share ko lang sa inyo yung naging total expenses natin sa ating 3 days na New York solo DIY trip. As a Kuripot Traveler, sa totoo lang, na-overwhelm ako kung gaano kamahal yung New York. It's perhaps the most expensive city I've ever visited. So, na-experience natin Europe, Japan, Singapore, yung mga places talaga na perceived na napakamahal. Pero, ibang level yung New York. And for me, sulit to be there in New York. So actually, it's a side trip. Yung New York natin, it's a side trip. Kasi yung original talaga, yung major purpose talaga natin sa US ay business trip sa Florida. Feeling ko kung magtatagal ako doon, sobrang mabubutas na yung bulsa natin. But again, for me, it's worth it. Nanood ako ng Spider-Man last Sunday, guys. And habang pinapanood ko siya, alala ko na-validate na ang ganda ng New York. It's so dreamy. Ganon. Kahit hindi siya perfect, yung subway actually mapanghi, may mga streets na may mga basura, pero yung overall vibe, feeling, surreal. Iba yung energy, alam mo yun, I feel so alive every time I'm there. Kahit maglakad lang ako sa mga kalsada, iba talagang energy niya. It's not a place, it's a feeling. Tama ba? For accommodation, for 3 nights, ang total natin guys ay nasa 25,341 pesos. 3 nights po yan. So, nagstay tayo sa Pod Hotel in Times Square or Pod Times Square. Ito yung pinakamurang budget hotel pero maganda yung quality at maganda yung location. Walking distance lang din papuntang subway station. Whenever I'm booking an accommodation, lagi kong chinecheck, lagi kong inuunang tingnan yung location. Dapat nasa touristy area siya para kahit gabihin man tayo, lalakarin na lang natin pa uwi. And of course, dapat malapit sa public transportation. Nabook natin yung hotel sa Agoda. So, you can use my promo code kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda. Local or international, it's Dave Agoda. Capital letters yan. Make sure to redeem on Agoda mobile app, okay? Para maka-up to 10% off kayo. Sa Agoda mobile app nyo i-redeem ha. Doon nyo lang siya pwede i-redeem. Tapos punta kayo sa deals page sa baba. Or guys, i-comment ko din yung link kung saan nyo siya pwede ma-redeem sa comment section. Para once i-click nyo, as long as meron kayong Agoda mobile app, tapos naka-login na kayo, automatic nang ma-redeem yung promo code. Before kayo mag-book ng hotel, i-redeem nyo muna yung promo code. Itong Pod Times Square, yung Times Square naman kasi nasa Midtown Manhattan. Tapos notorious talaga yung Midtown Manhattan as an area kung saan napakamahal yung mga accommodation. May vlog din naman ako guys on it. May room tour vlog ako, hanapin nyo na lang. May playlist naman ako dyan ng New York. And of course, essential eSIM. So, nabook natin yung eSIM natin sa Klook for 710 pesos. So, you can use my promo code, DaveGinoKlook, para maka-discount kayo sa Klook kung doon kayo magbubook ng inyong hotel, activities, or eSIM or transportation. So guys, magkakaroon din tayo ng Klook Creator Shop kung saan nyo pwede ma-redeem yung mga promo code na higher yung discount. Actually, pwede rin naman kayo mag-book ng inyong activities, tours, eSIM, transportation sa Agoda. Kasi, di ba, maraming din nakakaalam na pwede tayong mag-book sa Agoda. And minsan, mas mura sa Agoda. So, pwede nyo i-compare yung Klook at Agoda. So, may promo code din tayo sa Agoda. It's Kuripot Agoda para maka-up to 5% off kayo. Or simply click na lang the link sa baba sa comment section, okay? Para ma-redeem nyo yung activities na promo code. And then, for food and drinks, total natin ay for 3 days. Nasa 7,859 pesos. Minimum talaga na pagkain sa New York. Mura na yung mga 600 pesos. Ganun. 600 pataas na siya. Tapos ang mura kong nakain ay pizza. Of course, New York is famous for its pizza. Sa Joe's Pizza. So that's a filming location of Spider-Man 2 kung saan nagtrabaho si Peter Parker. Nasa 265 pesos yung pizza na in-order ko. And take note guys na mostly cashless talaga sa New York. Okay, card lang. Pero itong pizza place ay cash lang ang ina-accept. Meron naman silang ATM sa labas kung saan tayo nag-withdraw. Pero cash lang yung ina-accept
nila. Para safe tayo, mag-withdraw na lang din tayo ng cash. Pero as much as possible, nagka-card ako kasi may cashback, maganda yung conversion rate. Ang gamit ko guys ay Maribank. Pwede kayo mag-register, pwede yung install yung Maribank, gamitin nyo yung referral code ko. Nandito yung referral code sa baba. Kasi kung gamitin yung referral code, makaka 150 pesos welcome gift kayo. Guys, grabe yung milkshake na in-order ko sa rooftop bar. Nasa 1,100 pesos siya. Pero may view yun ng Empire State Building. The iconic Empire State Building, which was once the tallest building in the world. Nag-Broadway din tayo, guys. So, ang total natin for Broadway ay 5,823.58 pesos. And guys, orchestra to. As in, yung pinakamahal na area na section. And usually kasi yung ticket, yung Lion King yung pinanood ko guys The Lion King sa Broadway. Usually yung ticket niya nasa 10,000 plus na pag orchestra. Alam yung tip, bumili ako ng ticket sa mismong theater. So nakatipid tayo doon. Last minute ako bumili. Kumbaga, sabihin nating 8 PM yung show, nakabili ako ng 7:30. Di ko sure kung nagbabagsak presyo sila, kapag pasimula na yung show. Pero pwede nyo siyang gawin. Okay, pwede siyang gawin. Ako talaga, tinay ko lang. So, nakascore naman tayo at naswertean tayo. And for transportation naman, guys, ito yung pinakamahal na transportation system na experience natin. Isang train ride, bus ride, kasi halos same lang naman or same lang talaga ng fare. Nasa 170 plus pesos yung isang top ng card. So, Maribank din yung gamit ko. Mahal siya, 176 imagine. So, bawat train, parang regardless kung saan yung punta natin, saan yung baba natin, ganun siya. Parang fixed price siya. So, lahat again ng biyahe ko, nasa ganun yung rate. Ang total natin ay 2,237.41 pesos. From airport to Midtown Manhattan, to may accommodation, nag-subway lang tayo. Ay airport train na tinatawag, ang total natin ay 1,000 pesos yun. Kasi bawat sakay ng airport train, before tayo magpunta ng subway, ay nasa 500 plus pesos. 6 subway rides ito, nasa 1,059 pesos. Tapos 1 bus ride. Mahal-mahal siya, kaya 3 days lang tayo dun. Feeling ko never akong abutin ng 1 week sa New York, unless libre, 'di ba? Unless may accommodation tayo doon na libre or basta all expense paid trip. Pero kasi yon hindi. Since second time natin ito sa New York, guys, hindi ko na ginawa yung ibang mga activities na iconic din. Isa sa mga must-do na activities ay yung observation deck, like panoorin mo yung sunset, yung city lights from above, yung New York skyline, observation deck sa Summit 1. So, comment ko yung mga links nito sa comment section. Yung cruise, yung Skyline Cruise. Naiyak din ako doon, napaka-surreal ng experience. Hindi ko sinama dito yung flight ticket ko Hindi ko na sinama dito yung flight ticket kasi hindi naman ako yung nagbayad. Pero the rest, ako yun, sagot ko yun. Total expenses natin ay 41,970.93 pesos. Yun, almost 42,000 na rin. For 3 days and 3 nights. New York, it's a city na babalik-balikan ko kasi iba talaga, sabi nga nila, when you make it to New York, lalo yung mga tatrabaho dun, diba? Kasi may namit din akong may namit akong Pinoy sa Central Park last year. Sabi niya sa akin, when you make it to New York, you can make it anywhere. Wow. Kasi diba, parang sobrang layo niya. May perception ako na it's so hard to reach. Mali yung ticket, US visa pa. Ayun, di pa kasama yung cost dito ng US visa kasi last year naman tayo nag-apply. Feeling ko lakasan ng loob. Makatungtong ako sa New York, doon din ako naiyak nung nasa observation deck ako. Parang culmination siya ng mga pinaghirapan natin, hard work. Ang layo ng New York and finally, narating natin siya. Place na sikat, diba? Iconic, the Empire State, ganun. Narating natin siya finally. And naka-twice na tayo sa New York na hindi ko rin na-expect na makakabalik din tayo doon. Ang dami iconic places doon. Kayo, pangarap nyo din ba mag-New York, guys? I hope nakatulong itong vlog na ito. And I wish, na tuloy na lagi kong sinasabi, paabot nyo din yung mga pangarap nyo, mapuntahan nyo yung mga lugar na pinapangarap nyo din. Diba? Lalong-lalo na para sa mga simpleng tao like me, mga empleyado, may corporate job lang. Kaya nyo yan. Kaya natin to. And I'm rooting for you, manifesting for you.
So this is Dave, the Kudipo Traveler, here from Tacloban City in my humble room. Ayan, double deck pa. Maraming salamat. Maraming salamat kung umabot ka hanggang sa punto na to ng vlog. Guys, let's live our best lives. Bye-bye!